In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, you are coughing, you should not be in the mall. Nako! You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, yan ho ang bilin nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque dito kay Senator Bato de la Rosa. Huwag kang magpakidnap, huwag kang magpahuli sa kanila. Baka merong nalalaman itong si Spokes Harry na hindi natin alam na kung saan talagang kung sakaling makita nila itong si Senator Bato de la Rosa, sa dahig ang bagsak niya pag nagkataon. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, itong si Attorney Rowena Guanzon, meron ho siyang interview dito sa DCRH na kung saan ikinuwento niya na ho ang buong pangyayari kaugnay doon sa nag-viral niyang video dyan sa Rockwell. Eto, panoorin ho natin ito mga kababayan. Alamin natin kung ano nga ba talaga ang punot dulo ng kanyang pag-aalburuto dyan sa mall na yan. Pero tayo nga dito sa PH Update, sinasabi ko sa inyo, dito sa isa na to, kay Attorney Rowena Guanzon ho tayo. Maling-mali ho yung ginawa ng mama na yun, especially senior na yan. Diba? Yung mga natin, yung mga senior natin, marami ng nararamdaman niya sa katawan. Ngayon, kung umubo yan, isa o dalawa, konting konsiderasyon at wala naman pandemya, di ba? Wala naman kung ano-anong abisyo ang pamahalaan na mayroong ganitong sakit na kumakalat o kung ano pa man. Kumbaga, dala ng pagkatanda at dala ng, o baka talagang inuubo siya, pero yung parasitahin mo, gawin mo kung ayaw mo nang merong umuubo sa paligid mo, di wag ka mag-ball. Ganun lang naman ho kasimple yan. Tsaka ano ho yan kumbaga yung si Attorney Rowena Guanzon, dahil nga naman yung advokasya niyan para sa mga PWD, paano kung ang sinitan noong mama na yun, PWD, tapos naubo siya, di ba? Baka naisip niya rin yun, yung kapakanan ng mga nirepresenta niya dyan sa House of Representatives. Wala na maraming segue dito, rerekta ho kagad tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Game! Kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? oo, pero grabe. Grabe ang ko. Ang taas ng blood pressure ko nung isang gabi, ha? Yan. Ako gabi 180, no? Wow. 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko. Talaga. Ibig sabihin talagang pinagduduldulan niya yung mukha niya dito kay Attorney Rowena Guanzon. Malamang sa malamang sinubukan na nitong si Attorney Rowena Guanzon lahat ng kaparaanan para lubayad ng ng mama na yan na kung saan kinumpronta siya dahil lamang sa pag-ubo niya. Tinatantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. Ang sabi was, nakakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, inahanap ako ng water. So, bumunta ako doon, may katabi akong babae at lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, tumatiyang lalamunan ko, inubo ko. Pero hindi ko inubo sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, you are coughing, you should not be in the mall. Nako! Wow. Matindi ho yun ha. Talagang in-English niya pala itong si Attorney Rowena Guanzon. Ayun. Yan ang napala mo. Maling tao ang binangga mo, ika nga. Di ba? Ito ko naubo ko lang. May maanghang palagi. Wala naman palang ubo talaga itong si Attorney Rowena Guanzon. Kumain lang ng spicy noodles. Kaya pala medyo naubo siya. Normal lang naman ho yun. Ngayon, pagka maarte ka, simple lang yan. Pagawa ka na sarili mong mall. Huwag kang makipagsalamuha sa napakaraming mga tao kasi hindi mo na alam yung iba dyan. Inuubo, may sakit. Ngayon, kung maarte ka, huwag ka lumabas sa bahay. Di ba? You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, you have no right to tell me to get out of the mall? If you are sick, you should not be in the mall. Diba?
Eh kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang miserable? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rakul sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TB na agad. Sabi ko, putang ito, hindi ko na panambasin ito. May national pride was hurt, you know? Yun pala yun. Kasi pagkabanyaga ka tapos binastos-bastos ka ng pagka ikaw ika nga Pilipino, nasa Pilipinas ka, pag binastos-bastos kang gano'n nung mga ika nga banyagang bumibisita dito, talagang medyo ika nga masasaktan ka. Tapos lalo na yung mga ano niya, si Atty. Rowena, mabait yan Babase sa aking obserbasyon, mabait naman yan si Atty. Rowena Guanzon. Tsaka ang gusto natin sa kanya, wala siyang maraming BS. Kung ano nararamdaman niya, sinasabi niya. Kung ano nakikita niya, yun sinasabi niya. Hindi kagaya ng mga typical pinklawan-dilawan, kahit nagnanakaw na, kahit kung ano nang ginagawa, ano pa rin, yung kinakampihan pa rin nila, di ba? Pero itong si Atty. Rowena Guanzon, what you see is what you get, ika nga. Kaya gustong-gusto natin itong ali na to. Kung sakaling tumakbo yan, buboto natin yan. Tumakbo ng senador yan. Naku, susuportahan natin yan. Kasi yung mga kailangan natin. Sige, ganito na lang ho. Kasimplihan mga kababayan. Merong makakapasok na dilawan at pinklawan. Halimbawa, papasok itong si Colmenares. Tapos itong si kalaban itong si Atty. Rowena Guanzon, sinong gusto niyo makapasok sa Senado? Kasi papasok din baka tumakbo yung mga yan. Lalo na walang ito na lang simple. John Vic Remulla. Itong si Atty. Rowena Guanzon, tumakbo ng senador sa 2020. Gano'n lang naman kasi yan mga kababayan. Sinong pipiliin nyo? I-comment nyo sa baba. Atty. Rowena Guanzon o itong si John Vic Remulla. O di naman kaya Rex Gatchalian o itong si Atty. Rowena Guanzon. Kasi yan yung mga pangalan na nakikita natin na talagang nagpaparamdam para sa 2028 senatorial election. Tayo ho all the way. Atty. Rowena Guanzon ho tayo dyan. Kasi kung meron din lang mapapasok na dilawan, pinklawan, siya na yun. At least merong prinsipyo na dilawan at pinklawan. At talagang madalas tumatama yung kanyang mga birada kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Because sa kanya, how dare you, ganun. Alam yung exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya. Sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin yung security. Tinanong ko pa nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is it correct? Is it right? Sumagot nga mga taga-Rakul na, no? Ibig na sabihin lahat kami doon ng mga matatanda na doon naman talaga kami kung minsan. Ay policy niya kami doon sa Rakul. Isa pala pang hindi taga-Rakul Ba't na kami paalisin? Kung nagmamapalat ako ramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rakul? Sus me, Maliwanag ho yun mga kababayan. Yan ho ang kabuuan ng kaganapan dyan sa Rockwell na kung saan nag-viral ho yun kagabi. At maraming mga pinklawan at dilawan na kung saan dati kasama nila itong si Atty. Rowena Guanzon dahil lamang ho pinupunan itong si Atty. Rowena Guanzon ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Ngayon ho binabanatan na nila itong si Atty. Guanzon. Yan ho ang problema sa kanila, yung tipong pagka ikaw hindi sumama sa naratibo ng kanilang mga leader na kung saan ngayong mga panahon na to magpakaaso sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kahit na dati kanilang kasama at ngayong mga panahon na to, ngayon talaga nila, ngayon kailangan nitong si Rowena Guanzon yung katiting na suporta, di ba? Dahil yan pinagtanggol niya si Leni Robredo. Pinagtanggol niya yung mga kandidato ng mga pinklawan nung mga nagdaang panahon. Ngayon itong Ali talagang ang mga mismong bumabanat pa sa kanya ngayong mga panahon na to base sa ating mga nakikita yung mga tauhan ni Leni Robredo at ditong si Risa Hontiveros. Bakit? Anong problema nyo? Dahil
ika nga nabuksan na ang kaisipan nitong si Atty. Rowena Guanzon. Nakita na niya ang katotohanan kung ano nga ba nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. At noong panahon ni Tatay Digong, ayaw niya na siya. Hindi ho ganun yun. Ngayon, ganito kasimple yan. Pag itong si Atty. Rowena Guanzon, sinuportahan niya mga Pinklawan at mga Dilawan, sinuportahan niya yung si Leni Robredo. Politika niya ho yun. Pero hindi natin maiaalis yung ika nga nagawa niya sa mga nakalipas na panahon na pagpuna sa mga kalokohan ng administrasyon ni Marcos Jr. Hindi na humawawala yun. Ika nga nandyan na yan. Pero itong mga Pinklawan, Dilawan na to, kahit ano pang nagawa ni Atty. Rowena Guanzon sa kampanya nitong si Leni Robredo o kung ano pa man yan, yung katiting na suporta na kahit papaano konting pag-intindi, sila pa mismo ang bumabanat sa ali. Yun ang kaibahan ng mga taga-suporta ni Tatay Digong dito sa mga Pinklawan at Dilawan. Yung politika na nila minsan hindi ho maintindihan. Di ba? Hindi ho maintindihan. Yan, kahit na magmanakaw ang administrasyon, hanggang yung kanilang mga amo, yung kanilang mga leader, nabigyan ng pwesto sa administrasyon itong si Marcos Jr., okay lang sila dyan. At lahat ng bumibira sa Marcos Jr. kahit nung panahon ng eleksyon, sukang-suka sila. Kahit nakasama pinila nung nagdaang eleksyon ang bumibira ngayong mga panahon na to, talagang tatablahin ho nila. Yan ang kaibahan ng mga Duterte supporter dyan sa mga Pinklawan, Dilawan at yung mga Talyanista at mga ensaymadang mga patay gutom. Dito tayo kay Atty. Rowena Guanzon. Parehas kasing abogado tong dalawa na to Itong si Atty. Harry Roque, mainit din ang ulo nito pero sa tingin ko malamig na ulo nito. Okay? Atty. Harry. Sa inyo, sana kayo po ay nakapagsimba. Ako mamayang hapon pa po ako magsisimba. Yan. At naghahanap din ako ng, kumbaga, simbahan na merong choir. Kasi na-miss ko na yung simba kanina umaga kung saan merong choir. Ngayon naghahanap ako ng simbahan na merong choir. Meron naman ata ako makukuha ng simbahan na may choir. Pero titignan ko yan maya-maya kung saan ako makakapunta. No? Anyway, pag-usapan po natin ngayon, merong bagong sugo, ambassador na dumating sa Pilipinas, ang bansang China. Siya si Jing Quan. Okay? Now, bakit importante na pag-usapan kung sino ang bagong ambassador ng China dito sa Pilipinas? Well, alam naman natin talaga na ang China ay importanteng bansa dito sa China at yung personalidad at ang background ng isang sugo na pinadala ng China ay malaking ibig sabihin pagdating sa relasyon ng dalawang bansa na yung bansang Pilipinas at yung bansa ng China na nagpadala sa kanya. Una-una, heavyweight po ang pinadala nila. Hindi po yan pagito. Ibig sabihin, binibigyan ng China ng importansya ang Pilipinas at nagpadala sila ng isang veteranong sugo. No? Siya po talaga ay medyo bata, no? Pero siya kasi ay naging deputy ambassador ng China sa Washington, D.C. So ibig sabihin, senior siya, no? Dahil pagamat hindi pa siya rank of ambassador, alam naman natin na sa buong daigdig, siguro pinaka-importanting diplomatic mission na kinikilala ng mga iba't ibang bansa ay ang bansang Estados Unidos. So number 2 siya sa Estados Unidos. At dahil number 2 siya sa Estados Unidos, ibig sabihin, ang kanyang forte ay American affairs. No? Ibig sabihin, ang China ay nagpadala ng isang sugo sa Pilipinas na malaki ang kaalaman sa politika ng Amerika at sa relasyon ng Amerika at ng China na nagpapahiwatig din na kinikilala nila ang Pilipinas na parang extension ng Amerika. So talagang ang tingin ng mga Chino, ang gobyerno ng Pilipinas ay parang pawn, no? Parang proxy ng mga Amerikano. Gaya ng nangyayari ngayon sa bansang Japan, no? Na ang gulong nangyayari ngayon, yung tensyon na nangyayari ngayon sa Japan, ay dahil sa tinatrato ng China, ang Japan parang proxy para sa Estados Unidos. Pero anyway, itong si Zhang Qi, na bilang isang eksperto sa American Affairs, yan ay nagpapahiwatig nga na kinikilala ng China ang Pilipinas bilang parang extension ng Amerika. At hindi mahihiwalay ang pulisiya ng China sa Pilipinas sa relasyon ng Amerika at ng China.
na talaga namang dapat tanggapin natin, no? Dahil talaga namang ang Marcos government ay sunod-suduran ngayon sa gobyerno ng Amerika. No? At sa kasaysayan natin, talaga namang kinikilala tayo mga Pilipino na sunod-sunod sa mga Amerikano kasi nga binili tayo ng Amerika sa Espanyol. No? At mula noon, walang tigil ang pagtataksil ng mga mayayaman sa Pilipinas na makipagsabwatan dyan sa mga Amerikano para nga lalo pang mapalawig ang impluensya ng mga Amerikano dito sa ating bayan. Now, dahil siya eksperto sa Amerika, kinikilala rin ng China na kinakailangan mas malalim ang kaalaman ng kanyang sugo sa Pilipinas kung paano at gumalaw at bakit ganyan ang galaw ng mga Amerikano. Ito ay makakaroon ng impact pagdating doon sa pinag-aagawang teritoryo dahil at least alam nitong bagong sugo ng China sa Pilipinas kung ano ang pupwedeng tulong na ibigay ng Amerika at kung ano ang gagawin ng Pilipinas dahil inaasahan nila na tutulungan na sila ng mga Amerikano. No? So, ibig sabihin, naghahanda rin sila. Naghahanda rin sila na kung lalala ang problema dito sa South China Sea, yung sugo nila alam kung anong posibleng gawing tulong ng Amerika at malalaman din ng China kung anong dapat gawin. Now, itong pagpapadala rin ng isang eksperto sa Amerika ay pagkilala na talagang tumitindi ang problema ng China at ng Amerika dito sa rehiyon natin. Kanina nabanggit ko po yung Japan. No? Sa Japan po talagang tumaas ang tensyon. Nagpadala ng 100 sea vessels ang China sa Japan at naglock-in pa yung kanilang pandirigmang mga barko doon sa isang eroplano ng Japan na para bagang titirahin na. No? So medyo nagkaroon ng konting concern dyan at nanawagan ng Japan at Australia na dapat palamigin itong tensyon dito. No? Well, alam niyo naman kasi ang pangyari dyan. No? Ang pangyari dyan, palibasa ang Amerika, ayaw niya na siya mismo magpadala mga sundalo. Ginagamit niya yung mga bansang Japan at Pilipinas para nga doon sa konfrontasyon niya sa China. Bakit ayaw magpadala ng sariling sundalo ang mga Amerikano? Kasi napaso na sila. Alam nila na yung publiko ay magrereklamo kung magpapadala na naman sila mga sundalo, mga Amerikanong kabataan na mamamatay sa mga daywang lugar na hindi naman malinaw sa kanila kung bakit kinakailangan mamatay yung mga sundalong mga Amerikano doon sa mga daywang lugar. No? So, hindi lang yung sugo ng China sa Japan ang may kinalaman dito sa tensyon sa rehiyon. Talaga nagpadala sila ng eksperto rito dahil alam nila na baka lumala pa ang relasyon ng Amerika at ng China at kinakailangan ma-anticipate kung anong gagawin ng Amerika dahil kung anong gagawin naman ng Amerika ay makaka-impluwensya kung anong gagawin lalong-lalo na ng bangag administrasyon ng Marcos regime. Now, sabi ng sugo, gusto niya talaga na maging mas mabuting relasyon ng Pilipinas at ang China. At sa tingin ko, iyan naman po ay sincero dahil nakita niyo naman yung inaangkin ni Marcos Jr. na Bukana Bridge. Yan ay talagang regalo ng bansang China sa Pilipinas. At kung hindi talaga sila nagbigay na ganyan ng Bukana Bridge, hindi matatapos yung coastal road ng Davao. No? At yan ay patunay na kapag nakikipagkaibigan ka naman sa China, it also pays. I hate to say it. No? Pero siyempre, bakit ka naman magbibigay ng tulong sa bansa na inaaway ka? Siyempre, unahin mo munang bigyan ng tulong yung mga bansang kinakaibigan ka at yan na ang storya sa buong Southeast Asian region. Dahil tayo lang ang kumakalaban sa China, tayo lang ang kaunting nakakakuhang proyekto, kaunting na pamumuhunan at kaunting turista galing sa China. Yung mga bansa na talagang mainit at ang relasyon, nandun na pupunta ang pera ng mga Chino, no? Bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam. No? Kaya nga po, ang sinasabi ko dyan sa mga maka-Amerikanong mga Pilipino na nais makipag-away sa China, hoy, maiiwan na tayo ng ating mga karatig bansa dahil lahat sila nakikinabang na sa kayamanan ng China, bagong kayamanan ng China, tayo wala. Kumbaga, limos lang ang binibigay sa atin dahil inaaway ng ating mga pinuno ang bansang China na hindi naman dapat. Dahil ang ating objective dapat sa ating panlabas na relasyon ay mas maraming pagkain sa pagkainan ng Pilipino at ang pamamaraan para magkaroon ng ganyan ay unang-una, mas maraming pamumuhunan galing sa mga Chino, mas maraming turista,
At syempre, mas maraming mga proyekto na ibibigay sa atin, no, in terms of roads and bridges. Alam niyo talaga, nangihinayang ako kasi nagkaroon ng major initiative ang China na talagang palawakin at suportahan yung mga linkages, no, physical linkages ng China sa buong daigdig. Yan yung tinatawag nilang BRI initiative. No? Pero hindi talaga tayo nakinabang beyond just sa dalawang tulay sa may Chinatown at saka dyan sa tulay sa Davao kasi nga bakit naman sila magbubuhos ng maraming mga proyekto sa isang bansa na inaaway sila. So ngayon, ang issue is paano ngayon iuusad ni Marcos Bangag ang ating relasyon sa China matapos na nagpahiwatig na ang liderato ng Amerika at ang China na nais nilang mas mabuting relasyon. Well, syempre, naninilikado ngayon si Marcos Jr. kasi kung wala nang matinding hidwaan sa panig ng Amerika at ang China, hindi na masyado importante ang Pilipinas na gagamitin niya kung magkakaroon nga ng gera sa panig ng Amerika at China at ang magiging dahilan sa ganyang gera ay ang Taiwan. Pansinin niyo nga pala po ha, nagsalita ng Amerika. Ayaw na nilang pondohan ang EDCA facilities at ang gusto nila, Taiwan ang pumundo. Bakit natin papayagan ang Taiwan pumundo sa mga EDCA sites na yan na naging malinaw naman na ang presensya ng mga Amerikano dito sa EDCA ay hindi para sa Pilipinas, kundi para sa Taiwan. Ano naman ang obligasyon natin sa Taiwan para protektahan natin sila pag nagkaroon ng putukan kapag ang China ay magdesisyon na kuning sapilitan pabalik sa kanya ang Taiwan, ganun tayo naman ay gumamit din ng dahas noong ang mga ISIS ay sinasabi na hihiwalay nila ang Marawi sa Pilipinas, di ba? Pero yung sinasabi nga ng Amerika na dapat Taiwan na magbayad para sa EDCA bases, ano na ang nakita ninyo? Mga maka-Amerikano na nagsasabi na tutulungan tayo ng mga Amerika. Hindi, pagtutubuan pa tayo. Ang gusto nila, Taiwan ang magbayad ng lahat ng mga preposition equipment at yung mga improvements na mangyayari dyan sa ating mga base militar dahil gagamitin nga yan ng mga Amerikano para sa Taiwan. Sa tingin nyo ba, papabayaran ng Amerika sa Taiwan itong mga EDCA facilities na ito kung ito ay para sa Pilipinas? So malinaw ha na yung mensahe ng mga Amerikano na dapat Taiwan ang magbayad sa mga EDCA bases natin, yan ay dahil kung magkakagera, ang paggamit ng mga Amerikano sa EDCA bases natin ay para depensahan ng Taiwan. Ang makikinabang Taiwan. Ano naman ang pakialam natin dyan? Bukod doon sa katotohanan na meron tayong mga OFWs doon. Ang ating dapat paghandaan, paano nga iligtas sa mga OFWs natin doon pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan. Pero wala talaga tayong kinalaman dito sa issue ng Taiwan dahil yan naman po ay usapin na internal lamang sa China. Dahil wala naman pong nagsasabi na ang Taiwan ay hindi kabahagi ng China. Ito nga po, matapos itong tensyon sa panig ng Japan at ng China, mabilis sa sinabi ng babaeng Prime Minister ng Japan na ang Taiwan talaga ay kabahagi ng China. So yan ay isang paraan para mapalamig nga yung hidwaan nila na kinikilala talaga ng Japan na ang Taiwan naman talaga ay kabahagi ng China. Kaya nga po kalokohan itong ginagawa ni Marcos Jr. na ginagamit yung Taiwan issue para siya suportahan ng mga Amerikano dahil alam niyang wala na siyang suporta sa sambayan ng Pilipino. At syempre, nawala ng suporta ang sambayan ng Pilipino sa kanya dahil siya ay vangag unang-una. Dahil siya ay mahilig sa tubig at siya ay kurakot. Ang prueba, 1 trilyon sa flood control, talagang naubos sa mga maanumalyang flood control projects. Now, kung paniniwalaan pa natin si Zaldico, 52 billion in infrastructure funds ang linamon ni Marcos Jr. Saan naman dadali niya ganyan karaming pera? Yun yung sinasabi ni Zaldico na nagpabili pa ng bahay sa Tamarind Street, sa Forbes Park, para imbakan lamang ng pera. Kasi nga, 52 billion, ang daming pera nun. Hindi lang yan. Bukod pa yan sa 100 billion na hiningi niya bilang insertions. At hindi lang yan. Ang balita ko pa, sa ibang source naman, yung kabuuan ng mga confidential funds na dati-dati mga malagit kubulang 5 billion at ngayon ay 12 billion, pinepera rin yan. Walang pinaglalaanan yan na nakikinabang ang taong bayan. Yan ay pinepera lang nila. At
at least yung time ni Tatay Digong, yung mga binibigay sa mga namamatay na pulis at militar, yung mga binibigay sa PGH, yung mga binibigay sa mga informants sa drug war, lahat yan ang gagaling doon sa confidential fund. At yan naman talaga dapat ang paggagamitan ng confidential fund. Pero ang aking informante recently said, lahat kabuuan ng confidential fund ni Marcos Bangag Jr. ay pinipera nila, samantalang hindi nila tinitigilan si Inday Sara dahil lamang sa kakaunting 125 billion na confidential fund. Na malinaw naman, ginamit din ni Inday Sara laban doon sa mga nangungurakot ang pera, lalong-lalo na laban doon kay Zaldico. Dahil ginamit niya yan para makakuha ng impormasyon doon sa maanumalyang laptop project na di umano ay talagang dinaan sa kumpanya ni Zaldico. So mga kaibigan ha, kinakailangan mas malawak ang ating isipin. Ang mundo natin ngayon ay maliit na. At ang kagagalaw ng mga bansa na talaga namang may malakas na impluensya sa daigdig ngayon at nangunguna na dyan ang China at ang bansang Estados Unidos ay nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang importante, pag nagkaroon ng hidwaan doon sa dalawang higante, ang China at ang Amerika, kinakailangan iwas tayo. Dahil sabi nga nila, no, kapag sila ay nagkaroon ng sipot, lahat tayo nagkakasakit. No? So ang importante, unang-una, is itaguyod natin yung nakasaad sa ating saligang batas na talagang hindi tayo gagamit o hindi tayo makikipagdigmaan bilang instrumento ng ating panlabas na relasyon. At pangalawa, dapat ipatupad natin yung sinasabi ng ating saligang batas na independyenteng panlabas na relasyon. Kaibigan tayo ng lahat at hindi tayo kaaway ng kahit sino man. At inaasahan ko na itong pagdating ng isang sugo ng China na mas naiintindihan kung paano mag-isip ang mga Amerikano, ito'y magre-resulta sa mas mabuting relasyon ng Pilipinas dahil ang Pilipinas naman talaga sunod-sunuran lang sa Amerika. At kung mapipredict na nitong sugo nito kung paano nga ang gagawin ng mga Amerikano, siguro makakagawa rin siya ng mga hakbang para lalo pang mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Alam ko, bihira na tayo nagkakaroon ng talakayan tungkol dito sa panlabas ng relasyon. Pero nasyak ako, ang daming nakikinig ngayon. 1,750 ang ating live views, no? Habang tayo nakikipagtalakayan tungkol sa isang issue ng foreign relations. At hindi ko akalaing interested pala kayo, ha? Huwag kayo mag-alala. Dadamihan pa natin yan. Ngayon, alam ko na interested kayo dito sa panlabas ng relasyon. Kasi alam niyo naman, ang panlabas ng relasyon, kapag tayo nagkamali, na tayo po ay sumausaw sa isang gera na wala naman tayong kinalaman, sa panahon na talagang nuclear warheads na ang ginagamit, baka tuluyang mawala na tayo bilang isang bansa. Ganyan ka-importante ang panlabas na relasyon. At habang ang Marcos Jr. ay patuloy na nawawalang suporta galing sa sambayan ng Pilipino, ginagamit niya ngayon ang suporta ng Amerika para masigurado na siya ay manatili sa kapangyarihan, gaya rin ang ginawa ng kanyang ama, na ginamit talaga ang suporta ng Amerika para siya ay manatili sa pwesto maski siya ay sinusuka na ng taong bayan. Hanggang kailan susuporta ang Amerika sa isang presidenteng bangag, mahilig sa tubig, at talaga alam natin na wala sa tamang pag-iisip at hindi nagbibigay ng solusyon sa problema ng taong bayan? Well, sa tingin ko, darating ang punto na malalaman din ng mga Amerikano na it's not worth it na suportahan ng tao, ang isang presidente na kinasusuklaman na ng mga Pilipino. Dahil alam nila na kapag sila ay patuloy nagsuporta sa isang taong kinasusuklaman ng taong bayan Pilipino, mawawalan ng kaibigan ang Amerika at siyempre, they cannot afford to lose the Filipinos as their friends kasi nga po ang teritoryo natin, tayo po ang gateway to Asia, tayo po ang gateway to China. So maraming salamat po ha, sana. Ayun na nga mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa mga itinuro na yan. Itong si Atty. Harry Roque, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Bakit po hindi tayo madalas sumegway ngayon? Kasi ilang naman sisegwayin natin, abogado yun. Tayo di naman ng mga abogado. May nalalaman niya sa ika nga geopolitics, di naman tayo magaling dun. Siya expert dun Kaya wag na po tayong umepalika nga. So ladies, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin lahat ng Pilipinas.